Hello everyone, it's me again, Burntime DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, nandito ulit tayo sa Pajero 4M40 natin, GDM Japan version. Ayan, matic yan na 4x4. Bago natin ituloy yung video, shoutout muna natin, Anos Vlog. Paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At shoutout din natin si Boss Aaron Cabrera. Ayan, at saka si Joshua Cabrera. Hi. Ayun. So, nandito tayo mga ka-DIY at meron tayong ituturo sa inyo na basic lang po to na tutorial sa mga may alam. Basic po to, pero sa mga walang alam, panoorin nyo to para magkaroon kayo ng idea. So, ang gagawin natin ngayon ay i-check natin yung thermostat nitong Pajero 4M40 natin kung gumagana pa o hindi. Dapat kasi bumubukas po yun pagka mainit na po yung makina, yung tubig po dito na malamig na pinapalamig po ng radiator pa, yun po ang papasok dyan sa may plug at yung mainit naman dito ibabalik na dito sa radiator. So, i-check natin at kung saan yung location ng thermostat ng Pajero 4M40 na GDM version, nakita natin. So, ayan, natanggalan natin yung turbo intercooler niya mga ka-DIY. So, kita mo, doon. Yan, ito rin natin itong intake niya dito. Yan, naglalangis na rin po siya. Size 10 lang po yan na bolt. So, ito, punasan nyo na lang po yan. So, yung pag-check nitong blade ng turbo, dapat may play po yan, hindi po masyado magalaw. Tama lang ho. Okay? So yan, dapat ganyan lang. So yan mga ka-DIY, tanggalin nyo to para hindi ho kayo mahirapan dito. Nandito po yung housing ng thermostat. Ayan, housing po ang tawag dyan. Pundido po yan. Tapos ito yung hose ng radiator. So dalawang bolt lang po ito, size 12 po to. Size 12. So yan, tapos ito rin yung nagpapatubig din po ito, tube ng tubig para dito, pinapalamig din po niya itong turbo. Hindi lang po oil cooler nagpapalamig dito, tubig din po, ayan. So, ayan para ito po mga ka-DIY, tatanggalin po natin to. Pag nahirapan kayo, babara nyo ng WD-40. Ayan po ang paluwag. Tapos dito rin po sa baba mga ka-DIY. Kailangan natin ng tubo para na-reinforce po. Nasa bandang ilalim po kasi ito. Range ninyo, hindi nyo po kailangan ito. Yan, dahan-dahan nyo lang po. Yun. Yan. Yan. Ganyan lang po ang style. Yan. Tatanggalin nyo to, size 10 lang po yan. Tanggalin nyo rin tong, palitan nyo lang po ng gasket. Ito parang mga umumbok dito, yun parang nagkukurod yung yung housing niya, yung pundido. Mahaba to. Sana nga may pa to kasi nakuha ko na to. Hindi ko pa na-check kung may thermostat. Makikita nyo naman kung may thermostat o wala, mapapansin nyo. Hindi, kahit na mainit na yung, kahit na yung malayo na yung biyahe nyo, or kahit na mainit yung panahon, hindi ho masyadong tumataas yung temperature gauge ninyo, nasa kalahati lang or baka wala pa sa kalahati kasi po continuous yung flow ng tubig. Dapat ho kasi may tamang temperature ang makina na ma-attain niya para na sa ganun hindi ho siya maaksaya. So yun, hulog po talaga yung tubig dyan kasi tubig po talaga yung nandito. Yung sa akin, yan, ko kasi pina-flashing ko kaya nilagyan ko ng Wilkins. Pero coolant po talaga ang nilalagay ko diyan. Kailangan talaga nating tanggalin 'tong mga ka-DIY. Luwagan natin. Ang kinalawang na rin. Kailangan yung luwagan na maigi. So yan, tatanggalin din natin yung part na to na bolt para ma-move natin. Hindi kasi siya may galaw sa mga gagawin pa lang. Ingat lang po kayo, mag gloves po kayo mga ka-DIY. Make sure na pag gagawin nyo to hindi mainit yung makina, yung hindi pa napapandar. Okay na yun, nahulog yung washer niya, naman putik kaya dapat magkukulan po talaga kayo para hindi ho magkaroon ng corrosion. Iwas nyo lang, hindi natin tanggalin to. Kaya nyo talagang tanggalin to. Yan yung thermostat to. Yan.
Dahan-dahan lang din yung pagtanggal. May gasket po kasi yan. Yun. Ibubuhos po talaga yung tubig dyan. So yan, naka-thermostat pa ito mga ka-DIY. Check natin kung original, dapat 76. So yun, 76 nga. So hindi siya original. Replacement yung nilagay nila, oh, NTCL. Okay. Yan, importante yung hukas ito. Ang trabaho nito, pagka na-sense niya yung 76 na abot degrees Celsius, mag-open po to. Ganyan po yung position niya mga kadamay, mag-open po to. Papasok po yung tubig dyan. Dito manggagaling yung tubig na malamig. Yan, dyan sa ibaba. Ito, pakita mo yung hose dito. Yung malamig na tubig, papasok dito. I-open niya to, papasok dito yung tubig. Papalitan niya yung tubig dyan sa block. Tapos yung mainit naman na tubig dyan sa block, ibabalik niya dito sa radiator. Yan naman ang palalamigin nitong fan. So ito, hindi ho basta-basta maglalagay nito. May ano po ito mga ka-DIY. Guide. May guide ito. Okay, so ngayon tatry natin to, papakuluan natin kung bumubukas to. Okay, pag hindi na bumubukas, kailangan palitan nyo. Tara. Pakita ko sa inyo kasi tinanggal ko yung thermostat niya para matrace at mapakita ko sa inyo kung paano po yung tamang pag-testing. Tara. So yan, magpakulo lang po kayo ng tubig. Pinakuluan na po namin. Yan. So dapat ganyan, pag mainit na mainit niya, bubukas po yan ng ganyan. Yan, bumukas po siya. Yan, bukas na po yan. So ibig sabihin, functional po yan. In good condition pa po ito mga ka-DIY. So yan, kasi pag nag-open yan, papasok po yung tubig na malamig doon sa cylinder block para palamigin niya yung makina. Ngayon, pag malamig naman niya, isasarado naman niya yan. Pag malamig, nasense na malamig na yung tubig, isasarado naman niya yan. So ganyan ho siya. So dapat po, ganyan ho, bumubukas. Ganyan, bukang-buka. Para ngayon naman, ang gagawin natin, papalamigin natin. Bubusan natin ang tubig na malamig kung magsasara. Yan. Panurin po kayo. Wala akong magic to mga ka-DIY. Yan. So, papalamigin natin. Dapat po magsasarado ho yan. Mabilis lang po lumamig to eh. So, ganyan ho mga ka-DIY. Nagsarado na ho siya. Yun, no? Diba? So, ibig sabihin, functional po ito. Good condition pa po ito mga ka-DIY. So, pag hindi ho nagsara ito, ibig sabihin, nag-i-stack up po siya. So yan, pagka lumamig na ho itong thermostat, dapat ho nagsasara ho siya ng ganyan. Okay? So yan mga ka-DIY, ganito lang po yung procedure. Sana masundan nyo po kung paano po mag-check kung gumagana pa po ng maayos ang thermostat ng sasakyan ninyo. Applicable po sa lahat ng sasakyan yan. Nagkataon lang po na ang sasakyan natin ay Pajero 440 na JDM version, pero applicable po itong ginawa natin na turo para sa lahat ng sasakyan. Ganun po talaga, dapat mag-open at mag-close po siya pag na-reach na po yung tamang init at tamang lamig. So yan mga ka-DIY, nililinisan na po ni Anal's Vlog yung housing ng thermostat. Yan. Kailangan ho natin tanggalin yung mga corrosion na yan kasi nag-build up na po. Kung masilan po kayo, pwede nyo na pong palitan yan kahit nang pwede pa para na sa ganun, mas matagal na naman po ang lifespan nya. Okay? So yan, minimaintain lang po natin kasi pwede pa naman to makapal pa. Tapos ito yung hose nya, oh. Dami din corrosion sa loob. Kaya dapat po talaga na gumamit po kayo ng coolant, wag ho tubig or tap water, mineral o yung Wilkins distilled, ganon. Boss Aaron, kaway-kaway, long live sa mga akro dyan. Yun, diba? Diba? So yan mga ka-DIY, nire-remedyohan natin tong thermostat housing ng Pajero 4M40 natin kasi ang dami ng ano, na corrosion na. Nagkurod po kasi to, matagal na. Ito pa yung original niya. Yung ginagawa natin, nilalagay natin siya ng steel epoxy para na sa ganun ma-reinforce pa yung bakal. Pero papalitan din namin yan, hindi pa lang kasi dumarating yung ano, order ko. Eh, nasa ano din yung original nito, 3.5 to 4, basta nasa 3,000 plus. Yun. Yung replacement nasa almost 2,000 din. Yan. Yung original Mitsubishi po talaga yun. Iba po ang thermostat housing ng 4D56 at 4M40. Ganito po yung itsura ng ano, 4M40. So yan, inuubos natin tong buong ano, tong ganito na pack ng steel epoxy. Imimix natin yan, yung resin niya. Ayan, yung gamit natin. Kaya ni brand naman Kando, pero sa amin ito yung gamit ko talaga. Ano ba ng brand nito? Kalimutan ko na. Ikutan po namin to. Ito po yung ano niya, nakuha natin na ano, Alibaba niya, yung itong ano. Natanggal na doon sa ano niya mismo. Dami oh. Palitin na rin talaga to. Nire-remedyo lang natin para magamit muna. So ito din yung hose niya.
At ito din yung thermostat. Yung thermostat, okay pa naman to. Yan. Ano to? Tama brand, di ba? Made in Japan din po ito. Pero OEM. Tama brand. Hindi siya original. OEM lang po siya. Nasa 75 point... Ano ba yung ano niya? 76.5. Yung degree Celsius na bago siya mag-open. Yung ganyan yung itsura nito. Patutuyuin po natin yan. Patitigasin natin. So ayan mga kadiwa, ito na yung finished product nung ginawa natin dito sa thermostat housing ng Pajero 4M40 natin. Ilagyan natin ng cell epoxy para ma-reinforce po yung bakal niya. Pansamantagal, papalitan din po natin to. Yung original nito na Mitsubishi, nasa 3,500 to 4,000. Yung replacement nasa almost 2,000. Yan. Yung ano, baka Tama brand or NTCL. Kung makita kayong NTCL na ganyan na brand, Tama brand po yan. Made in Japan din po yan. OEM. Yung ibig sabihin nitong NTCL, ayan. Ano yan? Thermo Element Nippon Thermostat Limited. NTCL. So, ganun yun. So, yung Nippon brand, Japan po yan. NTCL. Okay? So, nasa 76.5 yung degree Celsius na kailangan niyang i-meet para mag-open. Okay. So, yan. Lalagay na natin. Gamit tayo ng gasket. Ito although bumubuka naman, functioning properly pa naman to, kaya lang papalitan ko na rin to kasi nakuha ko ng ganito to. Ang ipapalit ko naman yung original na mismo. Yung more than 3,000 to 4,000. Sasabay-sabay so, abangan nyo yun. Sasabay-sabay natin. Palitan natin to. Pati itong hose. Palitan natin. Ito yung sa upper, yung elbow nya. Isang araw natin to pinatuyo. Kasi nagkurod na, tingnan mo yung corrosion niya. Diba? Lalagyan natin ng gasket. Itong gasket na gamit natin, Vita Gray. Tagal ng subok yan. Mas makapit pa. Kailangan talaga natin lagyan ng gasket to para mas kumapit yung rubber dito. Paikutan natin. Hindi naman masyadong marami. Tamang-tama lang. Tamang saktuhan lang. Tamang saktuhan lang. Inubos namin yung buong silipoxy para magkano ba yan? Mga nasa 200 din, no? 150, 100 to 150. 100 to 150. At least ito na rin, first to. Medyo matagal-tagal pa naman to. Actually, kaya pang umabot to ng 6 months. Ito. Kaya lang sa akin, mas gusto ko palitan na lang para wala ka ng kaba. Diba? At malayo biyahe mo, hindi ka na ng problema. Tingnan mo naman, kinain na ng kalawang. Kaya ano, payo ko, huwag kayo maglalagay ng tap water o tubig. Kahit mineral pa yan. Maglagay kayo kulan. Para iwas aberya. Kusok overheat to pag nag-leak. Hindi mo alam, hindi mo naman lahat, nagli-leak na pala. So, di ubusan ka ng tubig sa radiator. Pinagawa ko na ito mga kadeway, stainless na po yan. Yung elbow nya. Yan. May tawag dyan yung tamang term, nakalimutan ko. Yung code ng stainless kung gaano siya ka rubber to bakal, kailangan pa rin na may sealant, ganyan, Vita Gray. Para walang singaw. Para walang singaw. Natin ng konti dito para So dito naman tayo. Ito naman, para sa thermostat natin. Okay. Para walang singaw. Okay. Ganyan yan. Yan, kakabit na natin mga kadeway. Tara. Yan. Ito, pag magkakabit kayo nito, itong clamp, dapat nakaharap doon para mahigpitan nyo. Kasi dito, pag inano nyo to dito, nakabaligtad, mahirap dito sa may alternator, banda. Kahit ito nga sana, ibaliktarin na rin natin. Ayan. Mas maganda itong ganitong klase ng clamp. Mas matibay ito. Heavy duty yan. Ayan ang paglalagay, ganyan. Ayan. Tapos sa paglalagay ng thermostat mga kadeway, tandaan nyo po lagi, itong butil nya, 12 o'clock po yan. 12 o'clock. Okay? Nasa taas. Hindi pwede kung saan-saan yan. Kasi para mas lumabas agad yung hangin sa loob ng makina. Parang sa tiyan ng tao yan, pagka bloated din siya, hindi pwede. So, ganyan yan. May hikaw.
Palatandaan yan. May purpose po yan. Huwag nyo nang huwag nyo nalagyan dyan sa loob para hindi bumara sa may radiator. Smash lang. Yan, make sure na hindi nyo nalagyan tong ilalim para hindi ho magbara-bara sa butas ng radiator. Kung ibabalik nyo to, lagay nyo na to. Okay? Ganyan yung itsura nyan. Ang ilagay nyo na rin tong hose dito. Tapos yung baba, okay lang yan. Para lumapit. Sobrahan natin ang tama lang. Yan. Lahin mo yung taas para maglapat yung sa baba. Yun. Persahan mo talaga to. Size 12. So sa baba mga kadiway, ito pinalitan ko na kasi naupod na yung ulo niya. Yung sa unang bumaklas nito, ito yung pinalit ko. Lock washer na ilalagay ko. Ordinary, nasa 20 pesos. Mahal. Kaya mahaba to kasi hanggang dyan, dito siya. Ang gamitin nyo dito yung open na wrench, size 12, para hindi masikip. Yan. Pagka maglapat to, ito, okay na yun. Dapat sabay higpit ang sir. Oo, sabay yan. Asto. Para balance yung higpit niya. Dahan-dahan lang. Mas maganda pag magpalit kayo nito, yung thermostat at saka yung housing. Palitan nyo na rin ang tornilyo. Diba? Kanan po natin. Make sure lang na huwag masyado mahigpit. Baka maputulan kayo ng bolt. Yung ulo ng bolt. Mahirap po magpaano nito. Magtanggal. Sa taas. Bigat ng higpit. Wala tayong ganun na tools. Sa kasa lang po yun. Saka sa ibang mekaniko. Okay na yun. Gagawin na naman natin dito ito. Higpitan natin. Ito. Pahigpit, pakanan. Higpit na mahigpit to kasi may pressure po ito. Yung sa baba, ito. Close range natin. Ganyan ang pahigpit natin, okay? Yan, lagay natin tong bolt para dito sa water cooled nitong turbo. Yan lagay natin dito. Dahan-dahan nyo lang tong kasi pinush ko po ito mga kadil. Ang papasok po yung tubig dyan para palamigin niya tong turbo. 19. Dapat wala ring leak to. Pag nag-leak to, dagdagan nyo lang ng teflon or higpitan ninyo. Mas maganda pag gumawa kayo ng ganito, hindi pa mainit yung makina, hindi nyo pa napapandar. Pag mainit, gumamit po kayo ng gloves. Higpitan na po natin. Mamaya pagka pinandar natin may nagkaroon ng leak. Okay. Binaklas ko rin pala ito, nilawagan ko. So yun, hinihigpitan ko na rin to. Binaklas kasi natin to. Kasi minob ko ng konti dito. Dito rin kayo maghihigpit sa tornilyo na tong dalawa kung magluluwag or maghihigpit kayo ng alternator belt. Ingatan nyo lang baka maputulan kayo ng ulo ng bolt. Kasi magpapatras ka. Bago mo mapatras to, mahigpitan o mapaluwagan, luwagan mo muna to. Kasi pwedeng masyado mahigpit, baka maputulan kayo. So yan, last but not the least. Natin itong babaw. Mahigpit na mahigpit dapat.
Pero pag hihigpitan nyo ito mga ka-DIY, yung dumikit na yung gasket para hindi niya iluwa. Yun. Yan, higpit na yan. Ito maputol eh. Higpitan lang natin yan mamaya kung may tumutulo pa. Diba? Ito matagas. So okay na yan. Tapos na tayong nagkabit ng na-testing na natin yung thermostat. Okay naman, okay pa naman. At itong thermostat housing, yan ang medyo may problema, kurod na. Pero ni-reinforcement natin ng steel epoxy. Palitin na rin yan, palitin natin pagsabay natin yung thermostat housing saka yung hose. Kasi ito okay na to eh. Stainless na yan. So ibalik nyo na to pagkayari. Ito yung sa may positive na sakit. Tinanggal ko lang yan para just in case na magano ka ng tornilyo, dito, hindi mag-spark. So yan mga ka-DIY, patuloy muna natin yung gasket ng hose saka yung thermostat housing para nang ganun mas matibay ang pandikit niya o dikit niya. Okay, patuloy muna natin mga 15 to 30 minutes. Gagawin muna natin yung intercooler turbo fan. Okay, habang ginagawa natin yun naman na yan. So ganyan yung itsura niyan. Okay, poging-pogi na naman yan ngayon. Safe na safe. Tara. So yan mga ka-DIY, after 1 hour check natin yung ginawa natin. Kung tuyo na. Check natin yung gasket. Ayan, tuyo na ho siya. Nahawakan mo pa naman, malamig pa yan. Hindi pa natin napandar para na sa ganun kumapit pa talaga yung gasket dito sa may rubber niya saka sa thermostat housing. Tapos nilagyan din natin dito. So naibalik na rin natin yung clamp. Na yan, masikip na. Tingnan na lang natin, i-retighten na lang natin mamaya kung may tumagas pa mula dito sa housing at saka dito sa hose niya. Okay, binalik na rin natin to. Ayan, check natin pati dito. Pandarin natin mga kalimay para mag... Lagyan natin ang tubig. Nagbuhos yung tubig. Yan, lagyan natin. Magsunod pa. Bali, po ito, tubig muna yung nalagay natin. Kasi magpa-flushing tayo ng radiator natin. Papalitan natin ng coolant. Uhaw na uhaw ah. Lalabasin lang natin yung hangin. Kailangan na makalabas yung hangin. Para sa ganun, iwas overheat. Hindi kasing masarap yung hangin na yan, yung air pocket na yan. Okay? So, check natin kung may possible leak sa ginawa natin mga ka-DIY. Kapseta natin. Ngayon, wala naman. Wala namang leak, walang tagas. So, all good yung pinagawa natin. Obserbahan natin, re-revolution natin. Itilin ko lang to para lumabas yung hangin. Yan ang dami. Kailangan naman palabas natin ito. Sige, revolution. Ayan, wala pa rin. Kaya mga ka-DIY, kita nyo naman. Full goods na, wala na hong tagas. Yan. Okay, ang maganda dito, higpitan nyo na maigi to bago nyo nilagay. Lahat ng mga tornilyo dyan, higpitan nyo. So ayun, kanina may kunting tagas kasi hindi ko ba masyadong higpitan dito. Ito yung tubo na kung saan yung tubig papunta sa turbo, pinapalamig niya. So yan, okay na yan. All good na, yung tubig, wala na rin bago. Unti-unti na rin. Yan, nakasarado pa yung thermostat kasi malamig pa. Pagka mainit na yung makina, yung tubig dyan, magbubukas yung thermostat, tapos yung tubig dito na malamig, papasok sa loob ng makina. Yung mainit naman, yung tubig sa makina, lalabas dito, papasok dito sa radiator. Yun po ang magse-circulate mga ka-DIY. Ang pangit, pag walang thermostat, continuous yung circulation ng tubig. So pangit yung para sa makina kasi dapat ang makina
meron siyang dapat na maatiin na init para mas maganda yung performance niya. So ayan, wala na akong bubbles. Pati yung radiator natin, bagong-bago yan. Okay na yan mga katibay. So ayan, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin ngayon kung paano magpalit or mag-check ng thermostat at ng magtanggal ng thermostat housing dito sa Pajero 414 natin. Pakita mo. Yun. Bumbayin natin ng konti. All good. Ayan, hoping na may natutunan ng po kayo ngayon. Dito sa speaking, natuto ko na, nakatipid ka pa. Dahil sa speaking, sharing is Carry. sharing. Ayan, ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dalawa lang po ang meaning ng DIY dito. Do it yourself at try it yourself. Ayan, maraming salamat. Ito kayo, Berta. Sa inyo.